Ito ay isang karumaldumal na kaso ng pagpatay, pag-abandona ng mga katawan at pang-aabuso sa bata na nangyari sa Pochon Gyeonggi-do noong 2014. Ang sitwasyon sa pinangyarihan ng insidente ay sobrang kakaiba at nakakapangilabot na naging dahilan upang manginig sa takot ang buong lungsod ng Pochon noong mga panahong yon. Noong July 29, 2014, iniulat ng isang residente na narinig ang pag-iyak ng isang bata mula sa isang villa sa Samsung Art Villa na matatagpuan sa Pochon, Gyeonggi-do. Ito ay hindi lamang isang simpleng reklamo dahil ang pag-iyak na ito ay halos tulad ng isang paghiyaw na parang hinihimok ng kasamaan na nagpatuloy hanggang sa oras ng hapunan. Dahil doon ay nahirapan na silang tiisin yon, kaya't hiniling nila sa mga pulis na pumunta sila sa lalong madaling panahon. Bandang 9:40 ng gabi nang dumating ang mga pulis kasama ang 119 rescue team sa nasabing bahay. Mahigpit na sarado ang pintuan sa harapan mula sa loob. Ilang beses silang kumatok ngunit walang sumasagot. Samantala, patuloy na naririnig ang ingay ng isang bata na umiiyak na kanina pa bumabagabag sa mga residente. Ang isa sa mga nag-aalangan na pulis ay sumilip sa siwang ng pinto. Isang mahina ngunit malinaw na mabahong amoy ang sumagi sa kanyang ilong. Walang tigil sa pag-iyak yung bata at may amoy na kailangan talagang alamin. At naglagay ang rescue team ng hagdan sa labas ng villa, papunta sa bintana at sinubukan ng mga pulis na pumasok doon na nasa ikalawang palapag. Si Inspector So Jong-chon ng Homicide Team 2 ng Pochon Police Station ay pumasok din sa bahay sa pamamagitan ng bukas na bintana. Ang bahay ay isang typical na villa home na may dalawang malaki at maliit na silid at isang maliit na sala. At bumungad sa kanila ang mga hindi matukoy na asul na plastic bag na nakatambak na kasing taas ng isang tao sa buong sala at iba pang mga silid. Ang plastic bag ay puno ng basura. Nasira na din ang pinto at napunit ang mga sahig at wallpaper sa iba't ibang lugar. Maging ang mga mesa, bookshelf at muebles na tila nasa mabuting kalagayan ay natatakpan ng basang itim na dumi at amag. Mahirap isipin na taon na itong pinabayaan. At ito ay isang nakakagulat na tanawin na hindi ka makakapaniwala na may taong naninirahan doon. Napakunot na lang ng noo si Inspector So. Sa master bedroom ay may nakita silang isang 8 taong gulang na batang nanonood ng TV mag-isa. Ang mata ng bata ay hindi mapakali at ang kanyang kalagayan ay mukhang sobrang sama at may problema sa malnutrisyon. Kaya siya ay inilipat sa isang childcare facility. Subalit bukod sa bata, ay naghinala ang mga pulis dahil may kakaibang amoy na nanggagaling sa hagdanan ng villa sa labas ng bahay. Kaya hinalughog nila ang bawat sulok ng bahay. At nakita nila ang isang pulang rubber container na may taas na 80 cm at 84 cm ang lapad sa isang maliit na silid. May 10 kilo ng bag ng asin sa ibabaw ng lalagyan ng container. Hindi dapat yun itago sa bahay, kaya itinanggal nila ang bag ng asin at binuksan ang takip at umalingasaw ang mabahong amoy. Bukod doon ay may natuklasan silang isang kakilakilabot na sikreto na pilit itinatago. Noong una ay may nakapatong na kumot. Pagtanggal nila ng kumot ay may nakita silang scarf na nakapulupot sa leeg. Lumabas ang isang bangkay na nakabalot ang mukha. Sinabi ni Inspector So na naalala pa rin niya ang oras na yon. Di umano silang lahat ay nabigla dahil walang sino man sa kanila ang nakapaghula na may isang bangkay ang matatagpuan doon. Tandang-tanda pa rin niya ang kilabot na naramdaman niya nang buksan niya ang takip ng container sa maliit na silid na yon. Hindi doon natapos ang kanilang pagkabigla. Bakit? Dahil nang dinala nila ang plastic container sa morgue at pinuhos ang hindi kilalang malansa na likido, ay may isa pang buong kamay ang lumabas. Isa pang kamay na hindi kabilang sa katawan ng kalansay sa ibabaw. Nangangahulugan ito na hindi isa kundi 2 tao ang patay. Sa tingin ni Inspector, ito ay dahil sa salt bag na nasa pagitan ng 2 katawan. Gayunpaman ang kamay ay nanatiling buo dahil ito ay sa labas.
Agad kumalat ang balita na may 2 bangkay ang natuklasan sa isang villa sa Pochon sa loob ng isang plastic container. Ang atensyon ng media at atensyon ng publiko ay ganap na nakatuon sa bayan ng Pochon. Ito ay isang mabigat na trabaho para sa mga pulis. Wala silang oras na maghintay at magdalawang isip, lalo na wala silang oras para sayangin. At kung makumpirma nila ang pagpatay ay kailangang mahuli ang salarin. Kinabukasan, umaga ng July 30, 68 opisyal ng pulisya kabilang ang intelligence team ng Pochon Police Station kasama ang mga detective team at mga Metropolitan Investigation Unit ng Gyeonggi Police Agency ay nagtipon sa isang lugar at mabilis nilang pinakipot ang lugar ng suspek. At para sa may-ari ng bahay na ina ng bata na si Ginang Lee na 50 taong gulang, ay walang sinuman ang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Ilang araw nang hindi siya nakikita ng mga kapitbahay. Nang sinubaybayan ang kanyang cellphone, ang huling signal ay nakita malapit sa Simpyong-Simbyokmyon, Pochon Sea. Ang Pochon ay lugar kung saan maraming nakatirang mga dayuhan na manggagawa. At naghanap-hanap sila sa paligid, ngunit hindi siya natagpuan. Gayunpaman ay hindi siya makakalayo at naisip ng mga pulis na nagtatago lang siya sa isang kakilala. At habang sinusuri ng kapulisan ang mga records ng phone calls ni Ginang Lee sa kanyang cellphone, ay nakakita sila ng mga kahina-hinalang bakas. Nakatala ang numero na tinawagan ni Ginang Lee sa madaling araw. Una sa lahat, walang paraan para tumawag siya sa madaling araw tungkol sa trabaho. Bukod doon, kung ang pagtawag ay paulit-ulit, ay malaki ang posibilidad na siya at ang lalaki ay may relasyon. At ito ay isang lihim na relasyon. Ang bida ng early morning call o tawag sa madaling araw na yon ay nakatira sa isang container box sa tabi ng isang pabrika ng tela sa Sohoyup, Pochon Sea. Nang pumunta ang mga pulis at kumatok sa pinto, ay isang dayuhang lalaki na tila mula sa Southeast Asia ang nagbukas ng pinto. Tinanong siya ng mga pulis at sinabing hinahanap nila ang isang suspek sa pagpatay. Nagtanong din sila kung maaari silang pumasok at tumingin sa loob ng bahay. At ang sagot ng lalaki ay tulad ng kanilang inaasahan. Tumanggi ito at kahit ipaliwanag nila ang buong kwento ay umiling lang ito. Inulit lang niya ang pagtutol at sinabing hindi siya marunong mag-Korean. At syempre, hindi pwedeng bumalik na lang ang mga pulis nang walang napapala. Pagkaraan ng ilang saglit na pagtatalo, ay kumunot ang noo ng lalaki nang magbanta ang pulis na iniimbitahan siya na pumunta sa istasyon ng pulisya. At matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, sa wakas ay tinaas ng lalaki ang kanyang kamay at tumuro sa loob ng container house, na ibig sabihin ay nasa loob. At sa totoo lang ay nagtatago si Ginang Lee sa kusina sa loob ng bahay. At noon lang inihatid ng National Institute of Forensic Science ang mga resulta ng pagsusuri nito sa mga pagkakakilanlan ng 2 katawan. Ang katawan na naging kalansay ay ang katrabaho at kasintahan ni Ginang Lee, si Mr. A, na 49 na taong gulang. Ang may-ari naman ng kamay na tila kabilang sa katawan na natunaw at naging likido ay pagmamay-ari ng kanyang dating asawang si Mr. Park na 51 taong gulang na nawala 10 taon na ang nakakaraan. Nang si Ginang Lee ay naaresto, ay kaagad siyang umamin sa pagpatay sa kanyang katrabaho na kanyang lover. Inamin niya na habang sila ay nagtatrabaho sa isang pabrika ng candy, ay nagsimula silang magkaroon ng isang relasyon. At nang mabunyag ito sa trabaho, ang kanilang relasyon ay umasim. Sinabi ni Ginang Lee na sa sobrang emosyon dahil sa pagka-stress ay binigyan niya si Mr. A ng alak na may halong pampatulog. At pagkatapos ay sinakal hanggang mamatay. Tinanong siya kung bakit niya ginawa yon. Sinabi niyang di umano ay hinihingi ni Mr. A na ibalik ang pera na pinagsama-sama nila at inipon. At ang pagpapatalsik sa kanila ng amo na hindi kayang tiisin at itolerate ang isang relasyon sa pagitan ng isang legal na kasal na babae. Gayunpaman ay mariing itinanggi ni Ginang Lee ang pagpatay sa kanyang asawa. Sinabi niya na 10 taon na ang nakakaraan nang nagising siya at natagpuan ang kanyang asawa na nakahandusay sa veranda. Di umano'y nataranta siya at hindi niya alam kung anong gagawin dito. At ang naisip niya ay itago na lang ito sa isang plastic container.
At inulit niya na hindi niya ito pinatay. Bagkus ay itinago lamang niya ang katawan ng asawa at namatay daw ito sa natural na dahilan. At para sa mga pulis ay walang sapat na ebidensya upang patunayan ang pagpatay. At talagang naghihinala sila na pinatay din niya ang kanyang asawa tulad ng ginawa niya sa kanyang lover. Ngunit wala silang sapat na ebidensya para patunayan ang kanilang hinala. Ang katawan ay napakatanda na at ang natitira ay isang kamay, kaya imposibleng malaman kung paano siya pinatay, maliban na lang kung aaminin niya ito. Sa 10 araw mula na magsimula ang investigasyon, si Inspector So na nag-aayos ng file ng kaso ay tumawag sa National Forensic Service dahil sa kanyang pag-uusisa. Tinanong ni So kung may bago bang balita tungkol sa kaso. Sa tanong na ito ni Inspector So sa kabilang linya ng telepono, ay may sumagot na medyo nag-aalangan. Sinabi nito kay Inspector So na hindi pa niya dapat sabihin dahil hindi pa naipapadala ang opisyal na dokumento ng resulta sa pagsusuri sa mga bangkay. Ngunit sa katunayan, ang parehong lason na tinatawag na doxylamine na natagpuan sa katawan ng lover ni Ginang Lee ay nakita din sa kamay ng kanyang asawa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ginang Lee ang buong pangyayari tulad ng mga sumusunod. Di umano siya isang ordinaryong may bahay na nagsilang at nagpalaki ng 2 anak. Nawalan siya ng pangalawang anak na lalaki na 6 na taong gulang noon dahil sa isang aksidente sa sasakyan noong 1995. At dahil sa aksidente ay nabaliktad ang buhay ni Ginang Lee. Siya'y dumanas ng mga sintomas ng depresyon. Umiinom siya ng gamot na pampakalma at pampatulog. At palaging nagtatalo ang mag-asawa at sinisisi ang isa't isa sa aksidente ng kanilang anak. Ang kanyang asawa ay nakipaghiwalay at nagsimulang makipagrelasyon sa ibang babae. Kaya hindi na makontrol ni Ginang Lee ang sobrang depresyon at pagkawasak ng damdamin. Agad namang napapawi ni Ginang Lee ang kanyang mga emosyonal na pagtaas at pagbaba sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mga dayuhang manggagawa na nagtatrabaho sa isang kalapit na pabrika. Kasunod nun ay nanganak pa siya ng isang anak na lalaki. Iniwan ni Ginang Lee ang bata sa isang basurahan na may 2 bangkay at nasa isang kakilakilabot na estado. At paminsan-minsan lang niya ito bisitahin para hagisan ng pagkain. Hindi niya ginawa ang kanyang responsibilidad bilang isang ina. At dahil sa hindi matatag na lagay ng pag-iisip ni Ginang Lee nang siya ay arestuhin at tanungin, ay hindi niya alam ang pangalan at tamang edad ng kanyang anak. Gayunpaman ang bata ay napabayaan matapos itong ipanganak. At sa loob ng 8 taon, ang mga kapitbahay kailanman ay hindi ito inulat sa pulis. At pagkatapos sa isang araw, ang bata ay tila hindi na nakayanan ang kanyang sitwasyon at umiyak ng buong araw para makahingi ng saklolo. At sa wakas ang buong bahay ay bumukas sa mata ng publiko at natukoy ang kalunos-lunos na sitwasyon. Ito ay isang nakakagulat na kaso ng pagpatay na ang katawan ay inabandona sa isang plastic storage drum at iniwan sa silid, na animoy binuro. At ang isa pang nakakagulat ay ang biological father ng batang umiiyak ay isang third party. Ang ama ng bata ay isang Bangladeshi at hindi pa umaalis sa Korea noong mga panong yon. At sa oras ng insidente, siya'y nakikipag-date sa isa pang Sri Lanka na lalaki. At ang lugar kung saan siya nagtago sandali matapos madiskubre ang bangkay ay ang tirahan din ng lalaking ito. Inimbestigahan din ng kapulisan ang panganay na anak ni Ginang Lee. Nagpatuloy ito sa pabago-bago ng kanyang mga pahayag tungkol sa kanyang ama. Sa simula ng pagsisiyasat ay sinabi niya na di umano ang kanyang ama ay umalis sa kanilang bahay mga 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit pagkatapos ay binago niya ang kanyang pahayag sa tinulungan daw niya ang kanyang ina sa pagbubuhat sa katawan ng kanyang ama na namatay dahil sa natural na dahilan. Kung sakaling yon ay totoo, ay maaari din siyang patawan ng kaparusahan dahil sa pagtatago ng bangkay at pakikipagsabwatan sa kanyang ina. Ngunit ang batas ng mga limitasyon ay 7 taon na ang lumipas, kaya hindi siya naparusahan. Para sa mga kapitbahay ni Ginang Lee, siya'y isang orihinal na ordinaryong may bahay. Namatayan siya ng pangalawang anak at nalaman niya ang pakikipagrelasyon ng asawa sa ibang babae. Tila nagbago na raw ang pangyayari simula nang nawala ang kanyang asawa. Siya'y nagsusuot ng slutty dresses, kaya ang mga tao ay napaisip na siya ay nagtatrabaho sa bar.
Sa patotoo naman ng isang taxi driver na madalas arkilahin at sakyan ni Ginang Lee ay laging nagbabago ang lalaking kasama niya sa taxi. Ang may-ari naman ng hotel na madalas puntahan ni Ginang Lee ay nagsasabi na pumupunta siya doon 3 o 4 na beses sa isang buwan kasama ang mga dayuhang lalaki na nagbabago daw ang kapareha tuwing darating. At ang 8 taong bata na natagpuan sa bahay na puno ng basura ay ipinanganak sa pagitan ng kanyang Bangladeshi boyfriend at ang kanyang kasintahang Sri Lankan na kasama niya sa oras ng pag-aresto ay nakilala niya sa Golgori habang umiinom at nagkaroon sila ng relasyon. Ang Sri Lankan na ito ay walang kinalaman sa insidente. At sa unang paglilitis noong January 21, 2015 ay hinatulan si Ginang Lee ng habang buhay na pagkakakulong. At sa muling paglilitis noong February 11 ng parehong taon ay hinatulan siya ng trial court sa kasong pagpatay, pag-abandona ng bangkay at batas sa pagproteksyon sa mga bata. Siya ay inaresto at sinintensyahan ng 24 na pagkakakulong dahil sa paglabag niya sa mga batas. At ipinaliwanag ng korte ang dahilan ng kanilang paghatol at sinasabing dahil sa paraan ng kanyang pagpatay, pagtatago ng katawan sa bahay ng mahabang panahon at pagpapabaya sa bata kaya't hindi maiwasang bigyan siya ng isang mabigat na sentensya. Gayunpaman dahil sa kanyang patuloy na pag-apela ay binawasan ng ikalawang trial court ang sentensya. Bumaba ito sa 18 taong pagkakakulong na sinasabing ang dahilan ng pagkamatay ng asawa ay hindi malinaw at walang sapat na ebidensya na nagsasabing si Ginang Lee ay sangkot sa pagkamatay ng kanyang asawa. At ang Korte Suprema ay pumanig sa ikalawang desisyon ng paglilitis. Si Ginang Lee ay nakatakdang makalaya sa taong 2032. Siya ay 68 taong gulang na sa mga panong yon. Ang 2 taong namayapa dahil sa pangyayaring ito, naway manahimik na ang inyong kaluluwa sa kapayapaan.